today's ganap nga ay babasalan ko na nga ang aking bagong e-bike. Bali, nandito nga ngayon ang kapatid kong si H2 at si Diche at sinamahan nga nila ako magpunta ngayon dito sa St. Dominic kung saan nag-aaral tong si Diche. Kailangan ko na kasi sila ibili ng mga school supplies nila dahil malapit na nga ang pasukan, pero ang una kong kailangan gawin ay ipa-enroll si Diche. Nakshuta, muntik ko na makakalimutan, nabilhan ko ng school supplies ang 500 estudyante tapos yung mga kapatid ko hindi pa pala. Siyempre dahil nasa akin na nga itong si Diche at sa akin na siya nakatira, ako na nga yung nagsisilbing guardian niya. Grade 12 na nga itong si Diche at tinanong ko nga kung magkano magiging tuition niya, kaya naman binayaran ko na ng buo. Para kung magipit man ako sa mga susunod ng buwan, sure ako na bayaran ko na yung tuition ni Diche. At nung ma-enroll ko na nga itong si Diche, nagdiretso na nga kami papunta naman dito sa may SM Pulilan. Yung kapatid ko kasi sa H2, medyo matagal pa yung pasukan niyan at hindi naman siya dito sa Pulilan nag-aaral. Nagpark na nga lang muna kami at pumasok na nga kami dito sa loob. Abay, saktong-sakto pa nga pagpunta namin dito sa SM, may ganap pa at napakaraming tao. Pasok nga namin ay dito nga agad kami dumiretso para magtingin na sila ng mga bag na gusto nila. Iniyan ko na nga sila mamili ng mga gusto nilang bag at sapato. Sabi ko nga sa kanila, nakaka-LL tayo ngayon kaya kahit gaano kamahal yan, kunin nyo. Charis. After nga ni Diche ay pumipili na nga itong kapatid ko sa H2 at nagtataka nga ako kung bakit ang tagal niya mamili. Dadalawang isip pa nga siya kung kukunin niya tong bag na gustong gusto niya kasi daw sobrang mahal. Sabi ko naman sa kanila, hindi naman tayo araw-araw bumibili ng bag. Isang beses lang naman niya sa isang taon kaya kunin niya na. Hindi na nga bumili ng sapatos tong sa H2 kasi nung graduation daw niya, bago pa yung sapatos niya. Naman nung makapili at makabayad na nga ako doon, lumipat na nga kami dito sa bilihan naman ng mga gamit. Kayaan ko na lang din silang kunin kung ano pa yung mga kailangan nila. Alam niyo ba, habang namimili nga sila, sobrang saya nga ng puso ko dahil dati pangarap ko lang tong gawin. Abay, napapa-thank you Lord na nga lang talaga ako dahil at least ngayon nabibigay at napoprovide ko na yung mga gusto ng kapatid ko. At alam nyo ba, yan yung mga notebook na gustong gusto ko nung gamitin at hindi nga mabili sa akin ni nanay dahil nakabudget lang yung pera namin. Tapos pagdating naman sa mga papel, one whole pad ang bibili ng nanay ko tapos puputol-putulin ko na lang yung kapag kakailangan ko ng lengthwise at half pad. Diyos ko, gamit na gamit ang dila at laway ko nun. Nakshuta. After nga noon ay nagpunta naman sila dito sa mga bilihan ng ballpen. Nadagdagan ko na nga yung mga kinuha nila para hindi na sila bili ng bili. Ito nga si H2, parang first time palang gagamit ang hindi HBW. Tuwang-tuwa sa mga ballpen, nakshuta. Ito naman si Diche, lahat yata ng kulay ng pang-highlight. Kinuha na, nanongan din. Maya nga habang namimili nga kami, kanina pa nga tawag ng tawag yung nanay ko kaya sinagot ko na. Di ko nga alam nung una kung ano yung sinasabi niya pero sinesermonan niya pala si Diche. Paano ba naman hindi magagalit yung nanay ko? Itong si Diche umorder ng Christmas light, August pa lang. Ay, talaga namang galit na galit ang nanay ko sa sender nito. Paano ba naman wala naman Shopee si Diche? Paano siya naka-order? Mulala. Kaya naman ayan, 4 na buwan pa kami maghihintay bago magamit to. Nakshuta. Forward, feeling ko naman okay na lahat ng mga pinagbibili nila kaya naman dumiretso na sila dito sa cashier. Naghiwalay ko na nga yung mga gamit nila dahil itong sa H2 uuwi na nga ng Pampanga para hindi na maghalo-halo. After that ay nagbayad na nga ako at grabe na pala ang school supplies ngayon. Wala nang mabibili yung 500 mo. At Diyos ko, salamat naman dahil kumpleto na nga ang gamit ng dalawa. Pero maya-maya ay nagaya pa nga silang umakyat sa taas dahil meron daw silang bibilhin sa Miniso. Ito kasi sa H2, nagbibinata na talaga at kailangan nga daw niya bumili ng pabango. Dito kasi niya nabibili yung pabango na gustong-gusto niya talaga yung amoy. Nakshuta, wala na tayong maulam, nakuha niyo pa bumili ng pabango. Charis. Kaya pala nawala sa paningin ko si Diche, meron na naman siyang kinukuha. Salamat naman after ilang oras nakahanap na nga ng pabango tong kapatid ko. Diyos ko, karagol na pa mo. Nung makapagbayad na nga ako, ay nagaya naman sila kumain ngayon. Dito na nga kami dumiretso sa may Gilligans at pinapili ko na nga sila kung ano yung mga gusto nilang orderin. Ayot ka, birating mo order crispy pata, nakshuta. Ay, akala niyo siguro makwalta ako, hanggang sisig lang ang afford ko. Charis. Dumating na nga yung mga order namin at sabi ko naman sa inyo hanggang sisig lang ang kaya ko. Habang kumakain nga kami, nagchika-chika lang din kami dahil ngayon lang kami nagkasama-samang tatlo. Alam nyo naman ako busy ako sa buhay. Si H2 nasa Pampanga, si Diche naman nag-aaral. Pero kahit gaano tayo kabusy sa buhay, kahit sino man ang mga kasalamuhan nating tao, wag na wag natin kakalimutan ng mga kapatid natin. After nga noon ay dumiretso naman kami dito sa KFC dahil nag-chat sa akin si Bebo at nagpapabili nga siya. Doon naman si Bebo, daig pa ang kinder, malabas lang ako ng konti, naghahanap ng pasalubong, nakshuta. First time ko nga lang mag-take out dito sa KFC at Diyos ko, nang kamulalan ko, yung papel pala na nilabas, dapat pala ibigay ko sa counter, kaya pala napakatagal ko naghihintay. After nga noon, wala naman na kaming bibilhin, kaya naman lumabas na rin kami. At nagulat nga kami kasi umulan pala. At Diyos ko, ngayon ko lang naaalala, naka-e-bike nga pala kami at walang tarapal. Ay do, may babadyar ko yung e-bike ko. Kaya naman ayan,
dali-dali nagpunta na nga kami dito sa parking para makita namin kung ano na nangyari. Nakshuta, nakaruwas siya nang wala sa panahon. Hindi nga pala yung Sambra na suot ko kanina na nilagay ko dito ay nababad na din. Kaya naman ayan, hindi ko na na-video ng maayos ang pag-unboxing ko dahil dito na nga ito naganap sa SM. Nakshuta. At nung napunasan ko na nga at ngayon ko lang din napansin, Diyos ko, paubos na ang barko. Malolobat pa yata ako sa daan. At yun na nga bang kinatatakutan ko, may lobat na piningalti. Napakalakas kasi na loob ko magpunta sa SM Pulilan, hindi pala ako nag-charge kagabi. Nauna ko na nga yung mga kapatid ko at sinundo na nga lang ako ni Bebo, Diyos ko. Sa tong malaking lesson sa buhay ko, wag na wag kang aalis sa bahay kung hindi ka full charge. Nakshoot, ha? Matanong ko lang sa inyo, nasubukan nyo na ba maglaro at mag-withdraw sa Diamond Game? Uunahan ko na nga kayo, itong laro na to ay para lamang sa mga matatanda at mahigpit na pinagbabawal sa mga bata. At higit sa lahat, ito ay libangan lang. Para mag-register, fill upan nyo lang lahat yan, ilagay ang inyong mobile number at ganun lang kadali meron na nga kayong account dito sa Diamond Game. Dami nga kayong laro na pwede pagpilian dito. May color game, toss coin at iba pa. Itong color game nga pinakamadaling laruin dito dahil mamimili ka lang din naman ng kulay. Para ka nga lang din nasa peryaan pero ang kaibahan dito sa Diamond Game, hindi mo na kailangan lumabas. Kung gusto nyo rin itong laruin, makikita nyo yung link sa comment section at doon nyo rin makikita yung referral ID. Dali nga lang din mag-cash in at mag-withdraw dito dahil may mga instruction din naman. Pero uulitin ko, itong laro na to ay strictly for adults only. Yan lang naman. Salamat!